Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Batas PH. Title, I do not want her to become president. Representative Benny Abante. Manila 6th District Representative Benny Abante said, Vice President Sara Duterte does not deserve to become the country's next president in 2028, arguing that she would be worse than her father, former President Rodrigo Duterte. Itong exact word ng kongresista. I don't think she is. I do not want her to become president. Ayokong maging presidente yan. Bakit? If we believe that the former president is quite bad, she is worse. Ilan po kayo, Honorable Abante, ilan po kayo na naniniwala na ang aming Tatay Digong is bad president? Yan ang tanong. Gaano kayo kadami? Baka nakakalimutan nyo, nung umalis ang aming Tatay Digong pagka-presidente, ang kanyang rating is 81%. Siya lamang po ang presidente na umalis sa pwesto na may pinakamataas na trust and performance rating. Yes, mayroong ayaw kay Tatay Digong. Katulad ni Congressman Abante, kailan alalahanin nyo, mas marami kami na nagmamahal sa aming Tatay Digong. Ulitin ko, 81% ang kanyang trust and approval rating. Walang presidente na nakagawa niyan. Itong sitting president ngayon, midterm pa lang, sobra 3 taon. Ano na ang kanyang rating? Negative. Yan po ang inyong presidente. Well, presidente din namin dahil binutuhan namin. Kailan wala na. Discouraged na kami sa presidenteng ito. So, hindi natin masisi si Congressman Abante na masama daw ang tingin niya kay bad president daw si Tatay Digong natin. Pagbigyan na lang natin. Basta alam ko, mas maraming mga Pilipino na nagmamahal, tingin nila mabuting presidente si Tatay Digong. Ngayon, ito daw si BP Sara, worst. Mas masama pa sa tatay niya, kaya ayokong maging presidente yan. Wala tayong magawa. Kung ayaw niya kay BP Sara, karapatan niya yun. Kaya, ano kaya ang gagawin ni Congressman Abante para mapigilan niya na maging presidente si BP Sara? Impeachment, galingan nyo sa impeachment. Di ba, mga last week ba yun, 2 weeks ago? Si Congressman Abante, siya ang nagsabi na malabo ang impeachment ni BP Sara. Sabi niya, marami akong nakausap ng mga administration congressman. Malabo, hindi excited itong napipintong impeachment ni BP Sara. Bakit? Kasi according to Congressman Abante, nakikita nitong mga kongresista, siguro kasama na rin siya, na kahit i-endorse nila ang impeachment case ni BP Sara, pagdating sa Senado, matatalo rin. And that's reality. So, paano ngayon? Karapatan nyo
karapatan ni Congressman Abante na ayaw niya kay VP Sara. Ayaw, talagang ayaw. Yes, ayaw dahil worst president. Oh. Paano? Siya ang gusto ng nakakarami. Oh. Siguro naman, alam ni Congressman Abante yung mga latest surveys. Nangunguna palagi si VP Sara. Yun ang gusto ng taong bayan. Anong magagawa niyo? So, whether you like it or not, VP Sara will become the next president by God's grace, of course. Kaya namurong problema ang kakamping, ang Marcos loyalist. Kanina may nabasa kong post. Itong si Trillanes, sinusulong, nananawagan. Dapat magkaisa ang mga dilawan o kakamping at Marcos loyalist. That's the only way para lumakas ang ating tsansa na talunin si VP Sara. Correct. Gawin nyo yan. Make it happen. Magkaisa kayo. Ang tanong, paano ninyo mapag-isa ang kakamping at saka Marcos loyalist? Mortal ding magkaaway yan Ulat sa pool. Sinong nagpatalsik sa Marcos Senior sa Malacanang? Di ba mga dilawan na naging kakamping ngayon? Yung dating isinusuka nyo, kinakain nyo na rin ngayon. Kaya may kataga ngayon, kain suka. Ngayon, nagsasabi na si John B. Cremulya, it's possible, kakandidato ko, I know what to do. My experience at DLG is preparing me now to be the next president. Rimulya ang kandidato ng Marcos Camp. Papayag pa ngayon ang kakamping na example, si Risa Ontiveros. Papayag ba siya na mag-vice president? Tapos susuportahan niya si John B. Cremulya. Well, kung kaya nila, di mabuti para head-to-head na labanan. Kaya lang, nakikita ko, mga abot ng 4 hanggang 5 ang maglalaban na kandidatong presidente sa 2028. At siguradong mananalo si VP Sara. Good luck po, Congressman Abante. Sana mapigilan nyo si VP Sara na maging presidente sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni sinana yung taga-Anogero. Ya ilahan ka ito kung hinabak. Ang magmangtod ang iyang pangkaitan nga istabilisan siya kay kung dili pa nga kuan wala di among magamit. Di lang nanay butang nanay. Ni nanay sa gos nga bahin sa iyang balay. So karon atong sudlo nanay, sulod. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni nanay sa iyang atop. So dako nagid kayo og mga buslot. Nagapasalamat ako kay wala sa among panimalay ang tabang nga dako. Kadi mi makawayad sa kuan sa kabubuton lang. Salamat kaayo. So kuan na gid nanay ba? So gipang sapawan na unta apan lata na manggid ang yero. Nakatulog yapon. O mga dako na gid kaayo og buslot. So karon nanay pila na gani ni katuig ang imong balay? 35 na katuig. So dugay na gyud. Dugay na. Antos kami sa Akalisod. Oo, so ikaw nanay balo ka na wa ka na bana. Wala na, napulo na katuig. Napulo na ka tuig sa imong pagkabalo. Pagkabalo. Oo, so unsa imong panginabuhian nanay? Kani akong gabantan akong sweldo nga kada tulo ka bulan 6,000 tagaan kami. Gatagaan ra ka. O tagaan mi. So tungod sa imong kalisod wala gid ka nakakuan og kapalit og atop. Wala. Mhm. Salamat. So kami. naa pa kay anak nanay nga kuan
Isa naman ang akong anak. Isa ra imong anak. Kana ang tuwa dito sa tindahan. Ako Mm. bantayan. Nawala na kailain anak di ay. Na ako kura. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ka nako. Makabalay na ka nanay. Ako makainis na ko ba. Oo, 82 naman imong edad nanay ba? 72. O 72 ka na. O salamat kay nanay. Salamat kaayo tungod ang nag-sponsor ani. Salamat daghan, salamat na. Tasaan siya kinabuhi ang makapadayon pa siya sa iyang pag-alagad kanaho.